at itaas upang lahat ay maligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan napaparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano kung mangyayari ito?" tanong Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro pa naman kayo sa Israel at hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga alagad, sa mga bagay sa langit? Walang umaakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga at magandang buhay po sa ating lahat. Happy Easter po sa inyo. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid, ang dialogue sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ni Nicodemo. Sino po ba si Nicodemo? Si Nicodemo po ay miyembro ng council ng religious leaders ng mga Hudyo. Ibig sabihin, may posisyon itong si Nicodemo sa mga leader ng mga Hudyo, kabilang siya sa mga kinikilala at tinitingalang religious leader ng mga Hudyo. At ito pong si Nicodemo ay isa rin sa mga humahanga at tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, kumpara sa ibang mga tagasunod, itong si Nicodemo ay sumusunod ng lihim. Kaya nga kapag siya ay pumupunta kay Jesus, pumupunta siya tuwing gabi, hindi kapag araw. Bakit si Nicodemo ay sumusunod ng lihim at gabi pumupunta kay Jesus? Hindi katulad noong mga ibang tao na maghapon na sumusunod sa kanya. Talagang sumusunod. Kasi po, katulad ng nabanggit ko, membro po siya ng council ng religious leaders, si Nicodemo. At ayaw niyang masalang-alang ang kanyang posisyon nang dahil sa pagsunod niya sa ating Panginoon. Hindi naman siguro nahihiya si Nicodemo na malaman ng mga kasamahan niya na siya ay naniniwala at sumusunod kay Jesus. Siguro siya ay natatakot. Natatakot na malaman dahil kapag nalaman, baka ito ay maging dahilan ng kanyang masamang imahe at kalaunan ay baka mawala siya sa konseho ng mga religious leaders. So, Nicodemus was silently following Jesus and he often go to Jesus at night, tuwing gabi. Mga minamahal na kapatid, katulad po ni Nicodemo, bilang mga Kristiyano ng muling pagkabuhay, sana ay
patuloy din tayong sumampalataya at maniwala sa biyaya ng Diyos na muling nabuhay. Ngunit hindi katulad ni Nicodemo, sana hindi ito maging lihim. Sana ipagsigawan natin yung ating pananampalataya. Sana hindi natin ito ikatakot o ikahiya. No? Maraming mga Katoliko ang nagdarasal naman sa bahay bago kumain, pero kapag kumakain sa mga malls, sa mga fast food, sa restaurant, hindi makapagdasal. Bakit? Kasi nahihiyang makita na siya ay nagdarasal. Maraming mga Kristiyano, Katoliko, ang personal namang nananalangin sa Diyos at may personal na pananampalataya. Ngunit kapag kasama ang mga kaibigan, lalo na yung mga kaibigan na matamlay sa pananampalataya at hindi practicing, nahihiyang sabihin na siya'y laging nagdarasal. Ang paanyaya po sa atin ng pagdiriwang ng banal na misang ito, lumalim tayo sa ating pananampalataya at huwag nawa nating ikahiya, ikatakot, at gawing lihim ang ating pananampalataya. Let us be proud that we are Catholics, that we are Christians. No? Ipahayag natin sa pamamagitan ng ating salita, lalong higit ng ating magawa, na tayo'y sumasampalataya sa Diyos. Amen.